Punta tayo kay Glenn Chong. Si Glenn Chong, mga kababayan, ayun na nga po, ilan na pong grupo, 'no? Ilan na nga pong grupo, mga kababayan, yung nagpu-push dito kay Glenn Chong para ma-disbar po. Ito po ay, tungkol po o ukol po doon sa mga binitawang salita ni Glenn Chong nung sa rally, prayer rally na may konting prayer pero madaming galit, 'no? Prayer rally na may konting prayer pero lahat against government, mga kababayan. So ngayon, sabi ni Glenn Chong dun, "Kung nasa harap lang kita, sinampal kita back to back, mga bossing." So ngayon, mga kababayan, pinapaliwanag ni Glenn Chong, babalik lang tayo onti, pinapaliwanag ni Glenn Chong, mga kababayan, 'no, na, ano ano sabi niya dito? Ano sabi ni Glenn Chong na, "Tingnan niyo yung buong konteksto na sinabi ko simula umpisa dahil malalim ang pinaghugutan niyan nung kung nasa harap lang kita, sinampal kita back to back." 'No? Oh. So ngayon, sabi ko naman, wait lang, 'no? Kahit isama mo pa yung buong konteksto na sinabi ni Barbie, hindi Barbie, ikaw talaga, Rego Barbie. Oo. Kahit isama mo yung buong konteksto na sinabi niya ganito, although galit siya, pagbabanta pa din po sa ating first lady yon, mga kababayan, 'no? 'Pag sinabi mo sa isang tao na, "Kung nasa harap lang kita, sinampal kita back to back, eh." So, ano pa po kaya kung nagkita kayo at nagkaharap kayo, 'no? Nagkaharap kayo ni first lady, ano kaya ang gagawin mo? Pero ako sa tingin ko hindi niya gagawin yon, mga boss, 'no? Hindi niya magagawa yon. Kumbaga dala ng bugso ng damdamin 'yan, pero kapagka lumigal sa legal ang pag-uusapan, mga kababayan, sorry, 'no, maaari at posibleng ma-disbar itong si Glenn Chong, mga bossing. Maaari po, 'no, dahil yung mga ganiyang mga pagsasalita, yung mga ganiyang kung ano-anong pagbabanta, hindi po ugali 'yan ng mga lawyers, mga bossing. O sa mga babae daw po, sabi ni Philip Lawrence Cuadra. Ngayon, nag-post ngayon si Glenn Chong, 'no? Sabi dito, "Mag-public hearing tayo sa mga nilalaman ng sworn statement ko." 'No? At sabi pa dito, hindi naman kasi 'yun yung ano, hindi 'yun yung topic. Ang topic ay yung pagbabanta na sasampalin ng ating first lady, ano? "Kapag natalo ako, hihingi ako ng patawad kina Lisa at BBM." Eto ano, ako ramdam ko na bago pa lang, kumbaga bago pa lang ipinost ni Glenn Chong 'to, mga kababayan, alam niya ng hindi papatulan itong hamon niya. Kasi iba naman po, eh. Ang pinag-uusapan, eh, yung pagbabanta na sasampalin. Tapos iba na yung ano, iba na yung hamon niya, 'no? So, ramdam ko madi-disbar itong si Glenn Chong, 'no? Sabi ni Marjorie, tabok-tabok. O yan, i-disbarbie na yan. Kapag natalo ako, hihingi ako ng patawad kina Lisa at BBM. Number two, luluhod ako sa harap nila, Lisa at BBM. Ipaparada nila ako sa buong Metro Manila o bansa upang hiyain. Number four, isurrender ko ang lisensya ko bilang abogado. Bago pa po ito itinype, mga kababayan, alam niya na hindi papansinin itong hamon niya. Dahil hindi naman po yun yung pinag-uusapan, mga kababayan. Pero kung matalo daw si Glenn Chong, mag-resign si BBM at papalit si VP Sara Duterte. Yang mga ganyan po, mga kababayan, 'no? Sabi ni Maki Pamplona, ang tawag diyan demokrasya. Oh, "Demokrasya tol!" sabi ni Binoy. Gago! So, mga kababayan, dahil po dito
diyan sa mga post na ganyan 'no, um, mag-resign si BBM at papalit si VP Sara. Mas lalo pong napapasama 'no, yung mga politiko ng DDS. Mas lalo pong ramdam ng Pilipino, "Saglit lang, bakit niyo ba ipinipilit 'yan? Ba't hindi kayo maghintay matapos yung termino? Bakit kailangan ngayon?" Oh, sa kabit-kabila po ng mga ibinabalita po 'no, sa mga mainstream media kung ano po yung ginagawa ng ating pangulo, bakit pinipilit niyong mag-resign? Bakit? Yun yun ang tanong. Hindi kaya dahil nagngingit-ngit lang kayo sa galit? Dahil nga G na G kayo? Kasi yung mga inaasam niyong mga posisyon, eh, wala, hindi makuha, zero, bokya? Yun ang katanungan lang namin, 'no? "Hello, Boss Mark," sabi ni Ma'am Sweet Escape, ayan po. "Kailangan ng due process, haha," sabi ni Binoy. Ang haba na ng due process na ibinigay sa kanila ano, hanggang ngayon humihingi pa din ng due process, halos halos kumbaga lahat na po mga kababayan, eh. Oh, lahat na po, oh, pinatawag sa Senado, pinatawag sa Kongreso, walang mga pinuntahan. Ano po next? Oh, dahil nga parang shoutout, Nono Vlogs, etong si Nono biglang nagpapa-shoutout. Shoutout sa'yo, 'di ba? High as a kite talaga itong si Glenn Chongki. Mga kababayan, lahat na po sinunod 'no? Naging pabor na po sa kanila lahat, pati po yung 48 hours talagang sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, mga kababayan, lahat na ibigay, kumbaga lahat ng pabor ibigay 'no? Pero wala pa din po, hindi pa din po lumutang. Ang reason nila, ang dahilan po nila, mga kababayan, eh, wala namang magiging kuwenta sa amin yang Senado, wala namang magiging kuwenta yang hearing sa Kongreso. Yun po yung dahilan nila. Kaya wag po kayong magtaka 'no, na baka gayahin nung ibang mga umiiwas sa batas etong mga ano nila, ano tawag dito, etong mga dahilan nila.